Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Kapayapaan, peace, pace, pax, shalom. Ang bawat isa sa atin ay may hinahangad na kapayapaan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kapayapaan sa bawat sarili, sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan, kapayapaan sa bansa at sa buong mundo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kapayapaan? Ano ang tunay na kahulugan ng salitang ito? Paano at saan natin makakamit ang tunay na kapayapaan? Ngayon, ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ikadalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan. saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ngayon po ay pinagdiriwang ang kapistahan ng Divine Mercy. Happy Fiesta po sa ating lahat! Napakagandang pakinggan at pakiramdaman kapag tayo ay binabati ng Happy Fiesta o Merry Christmas o magandang umaga o magandang hapon po o kumusta na po kayo o kaya yung napausong magandang buhay. Ngunit di kaya mas magandang pakinggan kapag ang bati ay kapayapaan sa iyo. Narinig natin sa Ebanghelyo na 3 beses binati ni Jesus ang kanyang mga alagad ng kapayapaan sa inyo. Napakaswerte talaga ng mga apostol na binati sila ng Panginoon ng ganon. Dahil yun naman talaga ang lubos nilang kailangan sa mga araw na yun na kung kailan sila ay punong-puno ng takot at pag-aalala.
Napakaswerte talaga ng mga apostol. Bagamat wala pa silang sinasabi, kusang ninais ng Panginoon na ihatid sa kanila ang kanyang kapayapaan. Napakagulo ang ating panahon ngayon. May digmaan sa maraming bahagi ng mundo. Pinapatay ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Ang daming umalis sa kanilang mga sariling bayan na naghahanap ng kapayapaan. Kapayapaan, yan din ang hanap ng ating mga kapwa na napilitang mangingibang bansa upang matugunan lamang ang kahirapan ng kanilang mga pamilya. Kapayapaan, yan ang sigaw ng ating mga lansangan na madalas ay naging saksi sa mga nangyayaring karahasan. Tayo man din ay sumisigaw ng kapayapaan. Sa dami at sari-saring mga problema na dumarating sa atin, kapayapaan din ang ating hinahangad. Tulad ba ng isang taong uhaw na uhaw at ang sigaw ay, "Tubig!" At alam nyo, tulad din po sa kwento ng ating ebanghelyo, kapayapaan din po ang nais ibibigay ng Panginoon sa atin. Kung ganon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin nalalasap ang minimithi nating kapayapaan? Mga kapatid, totoo nga, nais ni Lord na magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kung ano ang batin niya sa mga apostol ayon sa ebanghelyo, gayon din ang batin niya sa bawat isa sa atin. Sumainyo ang kapayapaan. At totoo din na nagdarasal tayo sa Diyos at humihingi ng saklolo upang iahon tayo sa ating mga kahirapan at nang magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya lamang po, ang pamaraan natin upang makamtan ang kapayapaan ay ibang-iba sa pamamaraan ni Lord. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nababaon pa rin tayo sa mga kahirapan. Ang gusto kasi natin, at ito rin ang lagi nating dinadasal, ay ang magkakaroon ng security ng buhay tulad ng trabaho, pera, bahay, ari-arian, kalusugan, etc. At sinasabi natin na pag makamtan natin ang mga bagay na ito, maghahari na po ang kapayapaan sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na masama ang magdasal para magkakaroon ng magandang hanap buhay, magkakaroon ng magandang tirahan, ng kayamanan at iba pa. Kaya lamang po, hindi po ito kasiguruan na magkaroon tayo ng kapayapaan. Marami po tayong kakilala at alam na may magandang trabaho, magandang tirahan, talagang mayaman at iba pa. Ngunit nanatiling magulo ang kanilang buhay. Pero ito po ang sinasabi ng ating panahon na pag magkakaroon ka ng ganito, masaya at mapayapa ka na. At naniniwala naman tayo. Kaya wala tayong kapayapaan dahil ang hinahanap natin ang yung uri ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo, na hindi naman talaga tunay na kapayapaan. Patuloy na mahirap ang buhay natin dahil naniniwala tayo sa maling pag-iisip ng mundo. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos. At iyan ang kapayapaan na nais ibibigay ni Jesus sa atin. At mapasa atin lamang ang kapayapaang ito, hindi ayon sa pamamaraan ng mundo, kundi ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy pa rin tayong humihingi sa Diyos na magandang trabaho, na makatapos ang mga anak sa pag-aaral, na magkakaroon ng magandang bahay at komportableng buhay, na magkakaroon ng katarungan ang mga inaapi at iba pa. Yes, kailangan talaga natin ang mga ito. Pero upang magkaroon tayo ng kapayapaan, sa ating pagdarasal, maglaan din tayo ng kunting panahon na isurrender natin ang ating sarili, ating mga mahal sa buhay sa kalooban at pagkalinga ng Panginoon. Matagal na po nating ipinaubaya ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa pamamaraan ng mundo. Ngayon po, lalo na ngayong kapistahan ng Divine Mercy,
Isurrender natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa kalooban at pagkalinga ng Diyos. Sa ating pagdarasal, maglaan tayo ng kunting katahimikan upang basahin at pagninilayan ang kanyang mga salita dahil ituturo po niya sa atin ang daan patungo sa tunay na kapayapaan. Si Jesus po ay nabuhay muli, hindi para sa kanyang sarili kundi upang makamtan natin ang tunay na kahulugan ng buhay at makamtan natin ang kanyang kapayapaan. Ipaubaya na po natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa pagkalinga at pagmamahal ng Diyos na maawain. Sundin natin ang kanyang pamamaraan upang sa wakas matanggap at maranasan na natin ang kanyang kapayapaan. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. O Jesus, Panginoon ko at Diyos ko, maraming salamat po sa dakila mong pagmamahal sa amin. Salamat po sa tawag na maging tagapagpahayag at saksi na iyong muling pagkabuhay. Saksi ng habag at awa ng iyong amang aming Diyos. Hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng tunay na kapayapaan galing sa inyo. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Sister Cora Israel ng Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus na naka-assign ngayon sa Mother Barbara Micarelli Community, Santo Tomas, Batangas. Na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.